Naglatag ng iba't ibang mungkahi ang mga mambabatas para maiwasan ang mga trahedya sa kalsada. Sinusulong na rin ng malalimang investigasyon sa nangyaring pagbangga ng isang SUV sa NAIA Terminal 1. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Nanindigan ang ilang kongresista na dapat ay may mapanagot hinggil sa sunod-sunod na trahedya sa kalsada sa bansa. Nito lang linggo, 2 ang nasawi sa pagbangga ng isang SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, partikular niyang napansin ang security bollards sa lugar. Dahil hindi ito gumana, dapat anyang matukoy kung ano ang naging problema o nagkaroon ba rito ng korupsyon. Mababaw talaga yung bollard. So parang lumalabas, substandard ito. Mas malalim yung issue, ibig sabihin. Kasi kung ganun pala yung mga ginagamit, lalong-lalo na dun sa mga kontrata, sa pamahalaan, ano na lang mangyayari sa atin? Si House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, binigyang diin naman ang kahalagahan ng first aid sa ganitong mga insidente. Una nang ikinagimbal ng marami ang karambola sa SCTEX nitong May 1 kung saan 10 ang namatay. Giit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, sa ngayon dapat na talagang mas higpitan na ang mga regulasyon sa kalsada sa bansa. I would think na dapat kailangan na talaga ng review ng ating Land Transportation and Traffic Code, maging pedestrian centered ang ating polisiya sa trapiko. Sang-ayon naman dyan si Senator J.V. Ejercito, lalo pat buhay ang nakataya rito. Si Senadora Grace Poe naman, suportado ang bagong patakaran na inilatag ni Transportation Secretary Vince Dizon na mandatory drug testing para sa mga PUV drivers. Habang si Senate Committee on Public Services Chair Rafi Tulfo, iginiit na dapat ding reviewin kung lahat ng public utility bus operators ay sumusunod sa labor standards. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ukol sa mga insidenteng ito. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.